Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Isang tanong lang po kay Director Matibag. Doon po sa AO11, nakalagay po doon yung mga miyembro ng task force, no? At yung isang miyembro po doon ay mula sa Transnational Crime Division. Opo. Nabanggit nyo po nung isang araw na nasa punto na po kayo sa inyong investigasyon na chine-check po ninyo kung hindi lang ito isang tao pero kumbaga grupo na po ito or may plot, may ploy, may nagkukuntsaba para dito po sa posibleng pagpatay kay President Marcos. So nagtataka lang po ako sa AO11 kasama yung Transnational Crime Division. So my question is, sa inyo pong investigasyon, meron bang transnational nature itong posibleng pagpatay sa presidente? Meron bang foreign intervention or mga players na hindi po Pilipino sa inyo pong investigasyon? Yan po ay isang sa purpose talaga kung bakit namin isinama para alamin kung sino po. Alam naman po natin, para patayin ng isang presidente, hindi po isa o dalawang tao lang nag-uusap dito. You need yung kakayahan mo, yung capacity, doon po pumapasok. Kailangan ng pera, kailangan ng network, kailangan ng tao. So tinitingnan po natin ito lahat. Ngayon yung binabanggit po ninyo, kasama po sa ating tinitingnan yan. Pero ang isa pong mayoryang rason yan, yung pong mga pagbabiyahe ng ating Pangulo, we have to also monitor it because the possibility of endangering the life of the President during his time that is outside of the country, nandoon din po yan dahil sa threat. So kaklaruhin ko lang ha. So yung pagkakaroon ng Transnational Crime Division dahil yan sa mga biyahe ng presidente, hindi dahil merong possible foreign intervention dito sa iniimbestigahan yung pagpaplano. That is also an angle being considered but that's not the main reason po. Alright, salamat.